Binigyan ng 3 buwan ng mga magulang ng sanggol na isinilid sa grocery bag at isinabit sa puno para lumantad sila takuyin ang kanilang anak. Posible silang maharap sa kasong child abuse. Sa ngayon, patuloy na may naalagaan si Baby Maria ng mga hindi niya kadugo. Nakatutok si Cara David. Binansagang Baby Maria ang sanggol na natagpuan kamakailan na nakasabit sa isang puno sa Teachers Village, Quezon City. Nasa ospital pa rin ang bata dahil sa sepsis o impeksyon sa dugo na natamo niya matapos siyang ilagay sa isang grocery bag habang nakakabit pa ang kanyang umbilical cord. Bagamat inabandona ng sariling magulang, labis-labis naman ngayon ang pagmamahal na natatanggap ni Baby Maria mula sa mga taong di man lang niya kadugo. Halinhinan siyang binabantayan ng mga kawani ng Barangay Teachers Village at marami ring mabubuting loob na nag-donate ng gatas. Mayroong mga lactating mothers sa hospital mismo na halinhinan din na nagbe-breastfeed sa baby kasi kailangan niya ngayon ng breast milk, no? So pinapadede siya ngayon. Oo. And yon, may mga suportang dumarating sa bata. Marami na rin daw ang gustong ampunin si Baby Maria pero ayon sa DSWD, kailangan pa silang sumailalim sa proseso ng aplikasyon. Hindi rin daw pwedeng pumili ng batang aampunin. Pwede naman naming tanggapin yung kanilang application as prospective adoptive parents, but we are not guaranteeing na sila yung mamamatch sa bata. Kasi hindi po pwede yung karamihan ng alam ng tao po pwede kang mamili. Hindi pwede. Oras na ma-discharge sa ospital si Baby Maria, kukunin na siya ng DSWD at ilalagak sa Reception and Study Center for Children o RSCC, isang shelter home para sa mga inabandonang bata. Bibigyan ng tunay nitong magulang ng 3 buwan para lumantad at akuin ang bata. The fact na, yun nga, iniwan nila, no? So titingnan natin whether they're capable of really taking care and protecting the child. At kung sila talaga yun? At kung sila talaga yun. So we'll need proof. Ayon sa batas, maaaring maharap sa kasong child abuse ang magulang ni Baby Maria. Pero ayon sa DSWD, kadalasan di na rin daw nakakasuhan ng magulang, lalo pa kung mapapatunayang biktima rin sila mismo ng pang-aabuso. Tulad ng nangyari noon sa ina ng sanggol na iniwan sa basurahan ng eroplano ng Gulf Air. Napag-alamang biktima pala ng rape at pang-aabuso ang ina, kaya niya nagawang itapon ang anak na si Baby George. Halos 1 taong sumailalim sa therapy at counseling ang ina ni Baby George at ngayon magkasama ng muli ang mag-ina at namumuhay ng matiwasay. Taon-taon, halos 1,000 bata ang inaabandona ng kanilang mga magulang. Karamihan sa mga batang inaabandona galing sa Metro Manila. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. 2 kababayan nating mga sima ng misteryosong nawala habang bumibiyahe pabalik ng Pilipinas. Umaasang kanilang kaanak na matatagpuan sila ng buhay. Nakatutok si JP Soriano. Eksklusibo. 2 linggo ng balisa at naiiyak sa kaiisip si Roda Borbe. March 7 pa raw kasi nang misteryosong mawala ang kanyang asawang seaman na si Marlon Borbe habang sakay ito ng cruise ship na MV Saga Ruby at bumabiyahe pabalik sa Maynila. Ang sinabi kay Roda, March 5 nang huminto sa Bitong, Indonesia ang barkong lula ng asawa. Di raw bumaba doon ang asawa. March 5 daw nag-text pa si Marlon na March 8 ang balik niya sa Pilipinas. Sabi raw ng kapitan ng barko, nakita pa si Marlon sa barko nang umalis ng Indonesia. March 7 daw ito huling nakita. Kinabukasan, di na pumasok sa duty niya. Pinahanap daw si Marlon sa buong barko pero hindi ito nakita. Binalikan pa raw nila ang mga dinaanan ng barko sa may Sipalay Negros at Panay Island sa Iloilo pero wala na raw bakas ni Marlon. March 7, tumawag ang agency ni Marlon na Magsaysay Maritime Corporation kay Roda para ipaalam na nawawala ang kanyang asawa. March 8, tanging mga gamit ni Marlon at mga pasalubong niya para sa kanyang mag-anak ang ibinigay kay Roda. Masipag sa trabaho, palakaibigan at mapagmahal daw sa pamilya si Marlon. Umaasa po ako makita siya, siyempre po buhay. Pero kung ang worst na mangyayari po, yung makikita po siya na wala na pong buhay. Pero ang sa akin lang, maibalik po siya sa akin, mabigyan po ng proper, ng maayos po na burol sa kanya. Mas masakit ang balitang ito para sa anak ni Marlon na si Rafaela, lalo pat birthday pa naman niya ngayong araw. Kasi po sobrang bait na tao niya, gusto ko lang po umuwi na siya. Ayoko po matulad sa mga unfortunate na bata na lumalaki ng walang dad. Yun lang po.
Palaisipan din maging sa OWA kung paano naglaho si Marlon sa gitna ng bumabiyahing barko. Dahil miyembro daw nila si Marlon, tiniyak nilang tutulungan nila ang pamilya ng nawawalang seaman. Case officers na pwede namin idulog din, lalo na kung sa Coast Guard, pwede rin namin i-seek ng mag-request kami para kung pwede tulungan paghahanap ito. Sa Kidapawan City naman, nag-aalala rin ang pamilya Gonzales. Nawawala kasi ang kaanak nilang OFW na si John Michael Gonzales na dapat noong March 12 pa nakabalik ng Pilipinas mula Peru. Kwento ng ama ni John Michael, nakatawag pa raw ang anak niya 2 oras bago ang flight pabalik ng Maynila. Excited na raw itong umuwi, pero nang makabalik ang eroplanong kung saan dapat nakasakay si John Michael, wala siya. Iniimbestigahan na ng DFA at OWA ang pagkawala ni John Michael at Marlon. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Dumalo ang mga maestrado ng Korte Suprema sa panunumpa ng mga bagong abogado. Magkatabi pa sa pagtitipon sina Chief Justice Corona at ang sinasabi niyang isa sa mga umano'y nasa likod ng paninira sa kanya si Associate Justice Antonio Carpio. Ang isa pang maestrado, nagpasaring naman sa mga nagsasabing mas mataas ang impeachment court sa Korte Suprema. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang impeachment trial, ngayon lang nakita muli sa publiko ang mga mahistrado sa oath-taking ng mga bagong abogado sa PICC. Magkatabi sina Chief Justice Renato Corona at Associate Justice Antonio Carpio na dalawa sa pinaka-senior sa korte. Si Carpio ang sinabi noon ni Corona na posibleng nasa likod din ng paninira sa kanya at maaaring ipalit kay Corona kung matanggal sa pwesto. Bagamat makailang beses na kunang ngumingiti si Carpio sa mga talumpati ng ibang mahistrado, seryosong-seryoso pa rin ang mukha ni Corona. Ang isa pang sinasabing hindi aliado ni Corona sa Korte Suprema na si Associate Justice Maria Lourdes Sereno, naroon din. Si Sereno ay appointee ni Pangulong Aquino. Sa 15 mahistrado ng Korte Suprema, tanging si Associate Justice Mariano del Castillo lamang ang wala. Naka-leave kasi siya sa ngayon. Si Associate Justice Arturo Brion ang naatasang magsalita sa panunumpa ng 1,913 na bagong abogado. Sabi ni Brion, hindi biro ang propesyon ng abogasya, lalo na sa mga panahong ito. I am sure that you are all aware of the challenges that our Honorable Chief Justice is currently facing. Challenges that may have polarized our entire nation. And I am not here to tell you which side is right and which side is wrong. I will leave that question to your own judgment as professionals skilled in the law and as aware citizens. But I mention this because it significantly involves the law and the rule of law. And as an example of the challenges you may face to undertake your role as lawyers, especially in these times of searing emotions when tempers are running high. Nagpasaring din si Brion sa mga nagsasabing mas mataas sa Korte Suprema ang impeachment court. The rule of law recognizes and gives no special treatment to any president, cabinet member, legislator, justice, or judge. It recognizes neither the Supreme Court nor the impeachment court as a tribunal higher than the other, but both must bow to the supremacy of the Constitution, our highest law. Sang-ayon naman ang mga bagong abogado sa pahayag ni Brion. Everybody is subject to the rule of law, otherwise the entire system will crumble. It's a political process, it's a constitutional process. So let's let it unfold. Ang kilalang aktivistang si Terry Ridon ng Kabataan Party List at tumulong din sa prosecution panel, abogado na rin ngayon. Para sa kanya, higit sa impeachment, may iba pang banta na dapat bantayan. Despite our continuing support to the impeachment of Chief Justice Renato Corona, the greatest danger at the moment is the inaction of President Aquino in almost all the issues of the day.
Sa huli, giit ni Brion, mahalaga ang papel ng mga abogado at ang tanging sandata lang daw nila ay ang batas. The oath you took today commands you to fight tyranny by upholding the rule of law. Samantala, dinipensahan din ng mga maestrado sa isang resolusyon ng Court and Bank si Corona sa naging bahagi nito sa pagbawi ng paborableng desisyon sa FASAP laban sa Philippine Airlines. Sabi ng Korte, hindi tamang pananagutin si Corona sa isang desisyong ginawa ng NBank bilang isang collegial body. Dapat daw iraffle muli ang kaso kay Associate Justice Diosdado Peralta o Associate Justice Lucas Bersamin na siyang mga orihinal na miyembro ng Special 3rd Division na unang humawak ng kaso. Lia Manyalak del Castillo, Nakatuto, 24 Oras. Susunod, bata sa Indonesia. 8 taon pa lang pero grabe ng manigarilyo. Exclusive ang kwento ng OFW sa London na napiling maging torchbearer sa 2012 Summer Olympics. At mga pasyalan na magpapatunay na summer is more fun in the Philippines. Alamin! Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.